Magandang umaga po sa ating lahat. Sumuling paglalakbay na naman po dito sa dating pinupuntahan po natin mga kabayan. At meron na naman tayo ngayong buhat-buhat na mabigat. Yes, subuti na nandito si Irap Estrada. Nagbuhat ng ating karga po mga kabayan. No, buti dumating. Yung inaantay ko na magbuhat sana ng mga kargamento natin para ibaba dito sila Tatay Romy ay inutusan. Pinauna ko na si Mami D para sana umakyat dito mga kabayan, pero hanggang ngayon wala pang Tatay Romy, wala pang Bentot, wala pang Marwin ang umakyat. Dumating ito si Irap mga kabayan, kaya siya muna ang pinabuhat ko. Oh my God, ngayon pa si Tatay Romy. Kanina pa ako nag-antay mga kabayan ni Tatay Romy. Pero ito nang Uling, yung doon sa ganun ng bahay. si Bentot saka si Kuya naman, aywan ko saan galing. Nakuray pa? Natiro. yan. Oh. Dalawa. Hindi, mahirap ano para. Si Kuya Bentot na daw mga kabayan na magbuhat. Okay, sige, tara. So, ayan po mga kabayan, after 5 days, dumating ang sundo natin na si Tatay Romy and Kuya Bentot. Kasi pinapunta natin si Mami D, dito pa daw sinisigaw ni Mami D. Siyempre hindi sila maririnig, pero nandoon si Marwin. Pero iwan ko kung nasaan nga ba si Marwin po mga kabayan. So ngayon, dumating at sinalubong, no? Sinalubong si Irap na una nagbitbit po mga kabayan sa generator. Generator po kasi yan mga kabayan ni Nanay Mia. Salamat po Nanay Mia sa bagong generator. No, mas malaki to ng konti doon sa unang binigay na generator ni Nanay Mia na pinadala para sa kanila, yung power supply. Yun nga po mga kabayan, nagka-defecto siya. So, pinalitan ni Nanay Mia. So, noong nakaraan, hindi din po namin yan nadala kasi may parts din po na defecto na naman ulit. Kaya natagalan ang pag-deliver kasi naghanap pa kami ng piyesa para mabilhan at malagyan po, no, mapalitan yung piyesa na nabasag dahil sa pag-deliver siguro mga kabayan. Kasi pagbukas po namin ay basag na at talagang basag-basag na yung isang parts po mga kabayan. Yung parang puti, plastic, hard plastic siya na kulay puti po mga kabayan. Parang lock niya. So, nabilhan namin, nagawa ng paraan at okay na siya. So, ngayon ay dinala po namin kay Tatay Romy. Kaya, salamat po muli Nanay Mia sa walang sawang pagmamahal nila Tatay Romy, no? Kailangan talaga is mahaba-habang pasensya, no? Katulad kanina, tinawag ni Mami D, pinapunta ko na, sabi ko bumaba ka na Mami D at sunduin mo na, sabihan mo na papuntahin sa itaas dahil marami tayong bit-bit. So marami sanang bit-bit po mga kabayan. Hindi na po namin na bit-bit lahat. Inuna namin yung mabigat, yung generator. Kasi nga dumating si Irap, biglang gumuho si Irap. No, buti na lang nandyan si Irap, pumunta at siya ang pinabuhat namin. Oh, at sumalubong naman din si Tatay Romy at saka si Kuya Bentot. Pagdating niyo po sa bahay, Mami D, nasaan silang lahat? Ha? Saan? Nakaupo? Sigaw ako ng sigaw, hindi niya ako narinig. Hindi. Di ba sabi ko,
Huwag nyo pong, hindi pwedeng sigawan siya ng sigawan. Alis lang kung naan si Marvin. Kasi kung sila lang, hindi na maririnig kasi mahina ang pandinig ng dalawa. Kaya kailangan, puntahan po talaga sa bahay nila. Hindi nyo pinuntahan sa bahay nila. Hindi po rin tumawag kayo. Akala ko si Marvin yung doon. Kaya po pala. Hindi kayo maintindihan kung anong tinatawag nyo. Doon na po ako bumaba dito. Sabi ko, hindi. Nagsasaing pala. Yung isa nagtatabon ng ulay. Ano ba yan? O kaya nga po, hindi po nila alam na Sila ang tinatawag. sila ang tinatawag kasi mahina po ang pandinig nila. Si Marvin, wala po dyan. Wala. Marvin ako ng Marvin. O, wala po dyan si Marvin, mga kabayan. Hindi po namin alam kung saan si Marvin. No, kaya hindi nagkakaintindihan. Akala ko, nakarating na si Mami D doon sa bahay mismo at sininyasan niya na may karga. Oh. Hindi pala lumapit si Mami doon sa bahay. Diyan lang sa itaas ng bahay nila. Ang akala doon ni Mami D ay si Marvin. O, kasi kung si Marvin yun, lalabas yun at kakausapin ka. Ito si Tate Romy and Kuya Bintot, wala. Hindi ka marinig-rinig. Dahil mahina ang pandinig yan. Andis lang kung kalabitin mo, puntahan mo para sinyasan na magbuhat doon. Nung lumapit kayo sa bahay nila, kundi naintindihan na nila, inuna mo na namin mabigat kasi wala. Hindi kakayanin. Dahil siyempre, maghahawak ng kamera, may mga bit-bit, may marami. Hindi natin kakayanin. Medyo mabigat-bigat yung generator po mga kabayan kasi mas malaki po yan konti. Wala daw si Marvin dyan. Mami D. Ay, wala. Hindi daw nila alam kung saan. Opo, hindi alam ni Bento kung saan. Sabi ko saan. Baka pumunta ng ng abong. Baka nasa abong. Dito sa uli niya. Nung tinawag ko. Wala naman. Baka nasa uling niya. Ay, nasa uling sa abong. Ang uling niya, nandyan ang ulingan niya eh. Baka nasa abong. Ito talaga mga kabayan. Kaya kung mahina ang pasensya mo sa kanila, talagang magagalit ka kaagad. Ma-high blood ka. Pero ikaw na lang talagang mag-adjust mga kabayan. Lalong-lalo na si Kuya Bentot and Tate Romy. Dahil siyempre mahina ang pandinig. Ayan. Oh. Wala nga si Marvin. Nakapadlock. Nagsindi na pala to? Kaya pala mga kabayan, si Kuya Bintot, nandiyan daw. Kaya hindi na narinig si Mami D. Akala siguro ibang tumatawag. O, tsaka hindi ka talaga narinig noon, Mami D. Busy pala si Kuya Bintot dyan. Nasindihan na rin pala sa wakas yung kanyang uling. Kaya busy sila. Kaya pumayat sila ngayon, mga kabayan. Kasi, ang mga trabaho nila ngayon, sobrang bigat at mapuyat sila sa kababantay. No? Maya ay tabon, bantay. Kailangan magdamag sila nakabantay dyan, mga kabayan. Kasi, pag pag may butas, siyempre malusaw yung uling nila. Kaya talagang kahit sabihin mo marami silang pagkain, kahit sabihin mo may bigas sila, kahit sabihin mo may ulam sila, dahil sa ginagawa po nila mga kabayan na mapuyat sila dyan at mabigat ang trabaho na yan, mahirap ang trabaho na yan, talagang sila, papayat talaga mga kabayan. Kasi Marvin, no, pumayat si Marvin pero wala namang sakit, no, wala namang iniinda. Ganon din si Kuya Bintot, ganon din si Tatay Romy. Pumayat lang sila dahil sa trabaho nila ngayon na pag-uuling na napupuyat sila. Ay, yung mga inuling na mga kabayan, yung mga tinumba,
no, ng bagyo na matagal na yan mga kabayan, yung bagyo time pa yan ng mga kahoy na nakafile dyan na ngayon lang na nagkaroon ng oras si Kuya Bentot na matabunan at masindihan niya. So ayan, siguro mga ilang araw pa yung mga kabayan, no? Pero malapit na rin yan maging uling. So ayan po mga kabayan, yung ating pagdating dito, si Tatay Romy nasa itaas pero hindi ko alam kung nandyan na pala. No, nandyan na pala si Tatay Romy. So ito po, maraming salamat po Nanay Mia. Mas malaki to kaysa sa unang binigay niya, no? So, yung ito mga kabayan ay sobra-sobra na to dito sa kung ilaw lang, no? Yung sa TV kasi mga kabayan, subukan pa namin, no? Kung kaya, pero sa tingin ko mga kabayan kasi malaki na ito, kakayanin na yon, no? So magla-line or mag-sit up sit upin po, no? Mag-sit up na lang po mga kabayan para magamit yung ilaw doon, ilaw dito kasi ang solar, mayroon silang solar, no? May mga kaya-kaya silang solar lights po mga kabayan. Kaya lang hindi uubra. Ibig ko sabihin hindi siya tatagal. Unlike dito, medyo magastos nga lang ito. Kasi syempre bibili ka ng gasolina, no? Sa bagay, kung gagamit sila tuwing gabi lang, no problem ng TV, mga ilaw at yung mga solar lights po mga kabayan sa katagalan, 1 to 2 years or 3 years, medyo malabo na siya. No, iba na yung ilaw niya mga kabayan, yung liwanag. Unlike dito mga kabayan, basta meron kang pambili ng gasolina, okay, hindi nagbabago yung liwanag ng ilaw mo. No, kaya eto, kagustuhan kasi ng ating sponsor na sila ni Tatay Romy na kahit sobrang pagod nila dito, no, alam natin na hanggang ngayon nandiyan pa rin yung biyaya tulad nito, no? Mawala man yung sponsor para sa pagkain nila, nandito naman ako, no? Katulad last month, no? And then may biglang dumating na naman, on and off. Pag off, ako mag-shoulder. Pag meron, kundi yun ang sponsor ang mag-shoulder. So ganun lang, no? Ganun lang po ang mangyayari dito ni Tatay Romy hanggang nandito ang area ko, hanggat nandito ako, ganun pa man, kahit hindi ako makapunta siguro, kung darating ang panahon na minsanan na lang, 101% hindi naman din magugutuman. Nakasurvive nga si Tatay Romy almost 30 years, more or less, no? 30 years, ngayon pa kaya na hindi na siya problema, na may bahay na, at may kasama na siya, si Marwin and Kuya Bentot, lalong hindi siya magugutuman. Kasi yung mga anak niya, si Marwin marunong naman dumiskarte, si Bentot marunong naman dumiskarte, si Tatay marunong naman din dumiskarte, pareha silang tatlo, kaya malamang hindi sila magugutuman kung sakaling darating ang panahon na makapunta ako sa lugar kung saan malayo dito sa area nila. So, hindi ko na, hindi na ako magwo-worried pagdating ng panahon na ganyan ang mangyari. Kaya, sa kagustuhan ng ating mapagmahal and very generous sponsor na si Nanay Mia, alam niyo naman, Nanay Mia, no, ay makapanood sila ng TV. Yes, na kahit paano ma-enjoy sila, pagod sila galing sa trabaho, pagdating ng gabi mag-relax sila kasi wala naman silang ibang gagawin kundi manood sila, makarelax sila, no, kahit paano ay meron silang libangan. Yun po yung gusto ni Nanay Mia na ma-enjoy nila at ma-experience nila, hindi lang experience, ma-enjoy nila habang nabubuhay sila na makapanood sila ng mga iba't ibang pelikula mga kabayan. Kahit nga sa cellphone, mag-i-enjoy sila how much more kung doon sa TV, malaki ang monitor, no, at lalo lang ma-enjoy yung mga palabas, mga pelikula na gusto. Lalo na si Tatay Romy, si Marwin and Kuya Bentot, halos parehas pa naman sila mga kabayan, mahilig sa bang 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 bang. Barilan Saan kayo galing? Saan kayo galing? Babo. Tapos tinawag kayo ni Mami. Punta doon. Bakay. Nagyapol-yapol pa kayong dalawa. Nagyapol-yapol kayo. Sabi, ha? Te?
Para nagulat siya. Ay, Ang tagal! sinabi. 5 taon. Hindi mo daw sinabi, Mami D, ikaw pala may kasalanan eh. Sabi ko na nga ba eh. Oh. Sabi niya, hindi niya sinabi na mayroong makay. Ada! Nagyaya ka pa daw ng yapol-yapol. Kaya pala. Saan si Marwin? Makakopla. Anong obra? Dula ka. Malayo? Dito balik. Nagtrabaho? Makakopla ka. Ito. Lilis apa? Malayo. Kung sa Okay, balik. Diyan sa balay? O bakit di naririnig? Buli wangas ng gasak. Malaki daw ang ginagawa ni Marlon. Okay yung ganyan mga kabay, no problem. Kasi nga, sabi ko, gumagawa din sila ng paraan na makapagtrabaho sila. Pero syempre, pag nagtatrabaho sila, ay may sweldo. Para kahit papaano, may ano sila, nagtatabako sila eh, no? Nagtatabako sila, may pangtustos sila sa tabako nila, no? Wag lang pangtustos sa inom at wag lang pangtustos sa barkada. Magtrabaho sila pangtustos sa pangailangan kung sakaling walang sponsor o hindi ako makapunta na meron silang madukot at merong pambili ng pagkain. So yun yung gusto ko. O di ba? Kahit ngayong mga kabayan na alam nila na kabibigay ko lang ng grocery, bigas o pagkain o budget nila mga kabayan, pero tuloy-tuloy pa rin po sila sa pagsisikap. Doon ako natutuwa mga kabayan. Yun bang tipong tinutulungan mo na hindi yung mag-aantay na lang ng fiesta kung kailan darating ay aantayin na lang, 'di ba? Hindi yung saka maubos yung pagkain saka kikilos. Sila hindi po mga kabayan kahit papaano na-observe ko naman, nakikita ko naman dito na kahit merong biyaya sila gumagawa ng paraan din na magkapera. O katulad nung nakaraan, nandito ako, di ba? Nakaraang linggo, nandito ako. Si Marwin, gumawa ng uling doon. Ito naman, tumutulong din sa mga anak niya. And then ngayon naman, pagdating ko, si Bentot na naman, no? Gumagawa na naman ng paraan dyan. And then, plus si Marwin, nakikipagtrabaho na naman doon. Siyempre, may sweldo yun. Hindi pwedeng wala. Diba? So, may sweldo doon si Marwin. So, kikita siya, may income siya, plus yung uling niya na maibenta niya. So, which is very, very, very good para sa kanila dito na nagtutulungan sila at hindi sila nagdadamutan. No? Nagbibigayan sa trabaho at sa pagkain. O, diba? Na, yung uling ni Marwin na hukay na? Hindi, dyan. Uling. Tapos na? Eh, sa'yo, kailan? Wala pa? Alam mo, mata siya pa ba? Hingi ako. Carbon. Hingi. 2, isa sa ako. Tara. Paluto. Baya papataw. Luto na yung iba. Kundi kaway. Miha sa ako. Ayaw pa. Tagiwa. O, isang plastic na lang. Tara. Hello. May singaw daw. O, di ba mga kabayan? Kaakyat lang niya dito, wala pang ilang segundo na umupo para magpahinga. Pero, bumalik na naman, bumaba na naman mga kabayan kasi nakita niya may umuusok, may sumisingaw. So, tatambakan na naman niya. Ganyan po mga kabayan. Naranasan ko yan kasi alam ko yan eh. Dahil ang tatay ko nag-uuling din noon. Pag mayroon kami mga kahoy na binagyo yung mga kakahuyan namin, no, inuuling ni tatay. Kasi nangihinayang or ipapauling niya sa ibang tao or kami ang mag-uuling. Alam ko yan. Puyatan dyan. Na minsan kasama pa ako sa pagbabantay na minsan ako din nagtatabon o nagtatambak ng lupa para hindi sumingaw mga kabayan. Alam ko ang hirap sa pag-uling, grabe. Sa putol-putol, no, pagreritaso sa mga malalaking kahoy na natumba ng bagyo, plus hakutin, plus mag-file, no, plus hukay ng lupa, magtambak, magtabon in everything. Grabe ang sakripisyo.
kumbaga, buwis buhay. Plus, ang pagkalkal niyan mga kabay na mainit, delikado pag nabasa ka ng tubig, pasma ang labas mo. Plus, delikado pag madisgrasya ka dyan, na malunod ka dyan sa uling na bumabaga po mga kabayan, nako, talagang masunog ang buong kaluluwa mo. Parang nasa impyerno ka mga kabayan. 'Di ba? Kasi mayroon akong natulungan mga kabayan na nag-uuling na pumunta sa may butas yung uling niya, tapos umakyat at tinabunan niya yung butas ng uling niya. Lumundo yung uling niya mga kabayan. Nako. Yung paa niya, goodbye Philippines. Dahil pa yung naputukan ng 5-star na lubintador mga kabayan na talagang wala. No? So, hindi ko na nga alam ngayon mga kabayan kung buhay pa siya. Kasi matagal na panahon yun. Kaya, ganun sila dito ka, tiyagat kasi pag walang akong problema pagdating sa ganyang bagay mga kabayan. No? Kaya sabi ko, tayong lahat may mga apan, may mga kapansanan, may mga apan sa mga attitude natin, may mga pagkukulang, may mga pagkakamali. Nobody's perfect. No, wala talagang perfecto mga kabayan. Tayo, ako, kayo, mayroon tayong pagkakamali sa ibang way. No, sila naman din, mayroon din silang pagkukulang at pagkakamali sa sarili nila. Kaya suma total, kung ihambing mo yung kanilang mga sarili, doon pa rin sila sa masipag pa rin sila mga kabayan. Nga lang, kunting guide lang at maintindihan natin sila kung bakit sila nagiinom minsan, kung bakit sila nagyuyusi and everything. Pero ngayon, awa ng Diyos kahit papaano, ay nakontrol ko yung kanilang pagiinom. Bihira man ako dito, pero yung takot at espiritu nila sa akin mga kabayan, nandoon pa din. Nandoon pa rin. Hindi tulad dati na tuwing punta ako na bago ako dito. Ay, kamay ka! O, tinan mo mga kabayan, o, diba? Kahit pagod yan, minsan tahimik, minsan bigla lang akong dakmain. Si Mami Di, huwag mong dakmain, ha? Kagatin ka, sige ka. O, mangagat yan. O, so, ganyan lang siya, no? Kaya, lang talaga, unawa at pagmamahal lang po talaga mga kabayan. Okay, so, sige, magkape ka, tamang-tama, may dito, may tinapay. Sino? O, niyaya niya si Irap. Huwag mong pa, maya-maya, hindi nagkakape yan ng black coffee. Dito kayo magkape. Magtimpla ka na, Irap. Diba, ang galing? Isang lang. Isang click lang. Mandar ka agad. Yung adjust. Yung adjust. Okay.
Thank you for watching, mga kabayan. Don't forget, like, share, and subscribe. And please, click the notification bell para updated po kayo sa ating mga videos. Thank you! Bye!